So, yun lang ang nakita ko sa flood control. Ang alam ko, 100 billion lang yun. Yung pala, 391 million. Magandang araw sa atin lahat. Mga kabayan, hugas kamay po ang gobernador ng Pampanga sa sinasabing mga flood control project at hindi niya daw po umano alam na marami palang naka-allocate na flood control dito po sa lalawigan ng Pampanga. So kung hugas kamay ang gobernador ng Bulacan na si Gobernador Daniel Fernando sa mga maanumalyang flood control at the same time dito po sa mga ghost project na mga flood control dito sa Bulacan, ganoon din po ang gobernador ng Pampanga. So ano yung totoo, mga kababayan po natin? Talaga po ba yung mga gobernador ay walang kinalaman at hindi po dumadaan sa kanilang opisina itong mga proyekto o hindi pinapaalam sa kanilang opisina itong mga proyekto po ng mga flood control? Anyway, panoorin natin ang balitang ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. And pakinggan din po natin ang paliwanag ng gobernador, itong si Gobernador Lilia Pineda, kung bakit di umano hindi dumadaan sa kanilang opisina itong mga flood control project. At nagulantang na lang ito. Sabi niya, kung bakit ang dami daw po ng mga nasirang flood control sa kanilang lugar. So, bago natin pakinggan ang kanyang mga paliwanag, so panoorin natin ang ilang balita, mga kababayan. Portion ng inilagay na slope protection sa Malisik River sa Barangka Candaba, Pampanga. Ito ang isa sa mga phase ng proyekto na nagkakahalaga ng 78.7 million pesos at nakumpleto nitong November 2024. Bago lang po yan, November 2024, wala pa isang taon po. Pero nakita nyo, nagkabitak-bitak na, no? Nagkasira-sira na. 72 meters ng dike ang apektado. Kinukumpuni na ito ngayon at target matapos sa loob ng tinatayang isang linggo. Isang linggo lang po nila gagawin. Talagang fast forward po sila, mga kababayan natin. Bagamat hindi raw dumaan sa munisipyo ang proyekto, agad sila nakipag-ugnayan sa DPWH ang nag-implement ng proyekto. Kaya hindi siguro dinadaan sa munisipyo para congressman lang at DPWH yung maghahatian. Naku po, mukhang matatanggal, no? At makukulong ata yung lahat ng mga district engineer ng DPWH. Kumbaga, tapos na po yung kanilang pagpapayaman sa kaba ng bayan. Ang ina naman mga to, mga kababayan natin, no? Bulacan, Pampanga, grabe, Manila. Tuloy natin. Ano pa pala? Oriental Mindoro. Pero ayon sa kanilang information officer, wala ang kanilang district engineer, pati na ang mga division heads. Mga nagtatago na po yung kanilang district engineer sa Pampanga, Di maiwasan ni Nani Helen nakabahan kapag tuloy-tuloy na ang buhos ng ulan sa kanilang lugar sa barangay Candating sa Arayat, Pampanga. Halos Yan ang barangay Candating, Arayat, Pampanga po. Yan po yung isa sa mga naging speech po ni Ping Lacson. Yan po yung sinintruhan sa speech ni Ping Lacson. At base doon sa research, pamilya daw po ni Congressman Dong Gonzales yung umano'y kontraktor sa flood control na yan sa barangay Candating, Arayat, Pampanga. isang depa na lang kasi ang layo ng Pampanga River sa likod ng kanilang bahay. Kaya kapag umapaw ito, sila ang unang lulubog sa baha na aabot sa lagpas tao ang lalima. Grabe, lalim dyan ang posibilidad na pagguho ng lupa sa kanilang likod. May pangamba, kaya lang siguro dahil dati kasi malayo-layo pa yan. Malayo pa yan mga ilang pang ano. Kung susumayin mo, yung layo namin dati sa ilog, isang ganito pa kahaba. Mahaba pa talaga. Kaya lang, nung panahon na yon yung baha dito, pagbababa kasi yung tubig, sumasama yung lupa. So, kumbaga, naanod na rin yung lupa. Kaya, lumawak ng lumawak. So, pero kung may ano kasi yan, slope protection yan, may flood control yan na nakalagay dyan. So, hindi nakakainin ng tubig yung lupa. Kaya gano'n na natitibag yung lupa. Kaya lumuluwag yung ilog. Ang ginawa niyang solusyon, pinataasan ang kanyang bahay ng 3 hakbang para di naabutin ng baha. Malaking sagot sana sa problemang kinakaharap ni Nanay Helen at ng kanyang lugar, ang flood control project o ang itinayong slope protection sa kanilang barangay. Ito kasi ang magiging harang sa tubig kapag tumaas ng ilog para hindi agad sumampas sa mga kabahayan. Kasama ang flood mitigation project na ito sa binanggit ni Senator Ping Lacson na umaabot sa 100 million pesos ang pondo. Pero grabe, no? 100 million. Pero wala, ano? Pagkatapos sira na. Sila substandard ang paggawa ng kontraktor. Pinuntahan ng PTV News ang lugar kung saan mismo nakatayo ang proyekto. Ayan po mga kababayan, no?
yung mga metal sheet file na ikinabit or ibinaon, no? Ampaw yung pagkabaon, hindi nasagad. Ito at kwento ng mga residente, noong 2024 pa ito gumuho. Kita pa rin dito ang bakas ng pagbagsak ng mga itinayong harang. Sabi ng pamunuan ng Barangay Candating, nasa 110 meters ang haba ng proyekto na halos sakop ang nasa 20 kabahayan na nasa tabi ng Pampanga River. Bukod dyan ay may itinayong panibagong flood mitigation project sa kanilang lugar noong nakarang taon. So patong-patong na po yung mga ginagawa, mga kababayan po natin, no? Hindi nga po nila naayos yung mga nasira, nagpagawa na naman sila ng mga panibagong proyekto. Kasi may insertion eh. Insertion, paggawa ng paggawa, kahit sira naman ng sira. Pera talaga ng taong bayan na uubos. So ngayon, ito na, pasok na natin mga kababayan, yung usapin ng transparency and accountability. Sa mga taga Pampanga, baka naman, no? Lagi nyo pa po pinapanalo yung congressman nyo na yan. Nako po, i-dispatcha nyo na yung congressman nyo na yan. Sobrang yaman na po ng mga congressman nyo dyan sa Pampanga. Kasagsagan umano ng pagbuo nito nang gumuho ang unang proyekto. Actually, sir, nung pong panahon na yon, nung last year na 2024, buwan ng August, alas malapit na pong matapos. Ginagawa po yung phase 1, phase 2. Ngayon, yung ginawa nilang una, nung nakaraan na taon, nung year 2023, yun nga po ang bumigay. Kaya hindi man nakaalis at hindi pa natapos ang project ng contractor sa phase 1 at phase 2, nagkaroon na pong problema yung hindi pa natapos yung proyekto, sira na, boys. dating ginawa nila. Paliwanag ng kontraktor sa kanila, may paglambot ng lupa sa lugar na kinatatayuan ito. Ang sanhi ng pagkaguho ng slope protection, yung ampong tubig na kung tawagin namin dito po sa amin yung sibol na nanggagaling sa mga bahay-bahay, parang dahil nakasabat po sa mga sitpile yung tubig, parang lumalambot daw po yung lupa. Kaya ganun na bumigay. Dagdag pa ng punong barangay na mukhang hindi naman substandard ang mga gamit na inilalagay sa flood mitigation project na ito. Mukhang hindi daw po substandard. Ano po ba yung alam niya kung standard yan o hindi? Hindi naman siya engineer, di ba? Pero kung in layman's term lang, kung hindi po yan substandard, bakit bumigay? Bakit umangat yung mga ibinaon na metal sheet file? Ibig sabihin, talagang substandard at maiksi lang yung kanilang metal sheet file na ibinabaon. So kumbaga, hindi pa rin nakasagad doon sa pinakamatigas na lupa. So malambot lang. Kaya nung malakas ang ulan, malakas yung agos ng tubig, ayan, tumba. Sabi hanggang ngayon hindi pa tapos. Inomonitor rin daw kasi niyang proyekto para matiyak na makakatulong ito sa mga residente ng barangay Candating. Sige po, mga kababayan po natin, ito yung mga proyekto sa Pampanga, na sira-sira at sabi nga ay hindi na daw po makikita ngayon ang district engineer doon. Ayaw na humarap sa mga media. Ipakinggan naman po natin itong si Gobernador, si Gob Lelia Pinita, na hugas kamay din at sinasabi na wala daw po siyang kinalaman dito po sa mga maanumalyang flood control, mga kababayan. Sige, play natin. Radio station, TV station, gusto akong interviewin tungkol dun sa budget na 200, magkano? 293. 293 billion na flood control. Sabi ko, hindi ako prepared kasi wala akong nakita ni isang project ng flood control. Isa lang. Tingnan nyo po mga kababayan, sa dami-dami ng flood control dyan sa Pampanga, ang sabi ni Gob, isa lang yung alam niya na flood control. Yang Candating lang. Candating. Binisita ko ng 2024, nasira nga, 1 year pa lang, tapos meron na naman palang mga sinusunod na pondo. Pero ang sinabi ko lang sa DPWH kay Director, tigilan mo na yan, huwag mo nang ituloy, kasi sayang yung pera. Kahit dagdagan mo pa ng bilyon yan, wala na talaga yan, kasi wala sa design. Hindi talaga nararapat na gawin. So, yun lang ang nakita ko sa flood control. Ang alam ko, 100 billion lang yun, yung pala, 391 million, hindi alam ng gobernador na 3 beses na po pala binadgetan yan. Wala siyang kaalam-alam. At pinatigil niya pa yan, sabi niya, dahil wala sa design. Wala daw po siyang kinalaman. Okay. We will assume na talagang walang kinalaman si Gob. Play natin. 91 million. So nakita ko, kahit hindi ako engineer, hindi na dapat ituloy. Hindi na dapat i-repair. Hindi na dapat pumuhuli ng pondo ng flood control. Kasi talagang sayang. Parang tinatapon mo yung pera dun sa
sa project na yun. Silang tinatapon, pinapaanod pa talaga. Tapos, binigyan ako ng inventaryo ng 293 billion. Tinitingnan ko lang, mag-inspection kami, kaya lang malalayo. Malalayo ang Yan ang problema mo, Gob. Hindi mo pinuntahan. Dapat pinuntahan mo. Trabaho mo yan, Gob. lugar. So, hindi bali na. Ang importante, hindi ako nagiging, parang wala akong alam bilang gobernador na Actually, bakuran mo yan, Gob, eh. No? Kung tutusin, hindi pwedeng hindi mo alam yan, eh. Di po ba, mga kababayan natin? wala akong alam doon sa 290 billion. Sa totoo lang, pati si Vice Gov, tinatanong ko siya, alam mo ba to? Sabi niya, hindi, Nay. Hindi ko pa nakita yan kasi wala namang coordination sa akin. Kung kailangan nyo na rin palitan yung gobernador nyo po sa Pampanga, mga kababayan natin. Oh. Anga-anga din, mga kababayan natin. Sinasabing wala rin daw po siya alam. Patay tayo dyan. So, naghihingi ako ng pasensya sa mga TV station, sa mga radio station. Pasensya na po kayo. Talagang wala akong pwedeng sabihin sa inyo kung mayroong bang boss, may nasira ba. Ang tanging project lang na nakita ko na inspection ko, yung Kandating Arayat. Na nakita ko naman talaga sobra. Worse talaga yung nangyari doon. Yun lang ang nakita ko. Yung pala, Patawag na yan sa Senado si Cobb, no? Patawag na yan si Cobb Pinida sa Senado para magsalita din, no? talagang maraming kalat-kalat na ginawang slow protection na flood control. Pero sabi ko, 290 billion. Pero sa halip na bumaba yung tubig, lalong lumala. Lalong lumala, Cobb. Patay tayo dyan. Dati hanggang tuhod lang, hanggang bewang, ngayon hanggang dibdib na. Saka Imbestigahan mo na yan, Cobb. tumagal pa tubig. Nagiging 2 buwan pa yung tubig. So, siguro sa susunod, wag nang budget ng flood control. Kailangan may master plan. Kung walang master plan, hindi mo pwedeng ituro mo kung saan. Tuturo, o dito mo gawin. Susunod, doon mo susunod gawin. Bang kalat-kalat, walang continuing na paggawa ng dike. At ito ba, makakatulong ba sa baha? Makakatulong ba sa problema natin? Pero parang wala nang tanong. Yan po, mga kababayan po natin, no? Nakakalungkot talaga, pati yung mga gobernador, wala daw po silang alam. Wala ba talagang alam? O sadyang nagmamalinis lang? Dahil ngayon, nagsilaglagan na po sila, mga kababayan natin. Tingnan natin, pagdating ng panahon, hopefully magkaroon po ng talagang independent investigation team na magtutok dito at alamin kung sino talaga yung involved, kung sino talaga yung may kinalaman sa mga anomalya po na nangyayari sa flood control. Dahil pera po ito ng taong bayan. Ang Pilipinas nangungutang para sa ipapaganda, no, ng ating bansa. No, sinasabing may maibalik na serbisyo sa taong bayan. May mga proyekto na magagawa para makatulong, no, na kahit papaano mapagaan ang buhay ng mga may hirap. Lalo pang pinapahirapan lalo pang nababaon sa hirap dahil po sa mga maanomalya na flood control na ito. Okay, so yan lang po muna. Abangan natin yung mga susunod na update. Itong mga nagsasabing wala po silang alam. Tingnan natin kung paano nila paparindigan na talagang wala po silang alam. Mga kababayan natin. Maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video ito. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pasuyo naman pasubscribe po dito sa ating munting channel, Kababayan Battlefield.